o saan man. Ang sarap ng steak kanina, no? Yes. Una na. Oo. Alam mo, that's not what you wanted to eat. Gusto mo yung... Ito. Ang sarap po ng ating mga pagkain ngayong umaga. Napakasarap. Okay, pero bago tayo mabusog ng tuluyan, no? Batiin muna natin yung mga kapatid natin. Okay. Ay, sorry. Good morning, mga kapatid! December 14. Maray na aga sa mga kapatid nating Bicolano. Panibagong Yummy Thursday. Ang buena mano nating hatid sa mga kapatid natin. Nauna na nga kami sa pagtikim na masasarap naming handa ngayong umaga. Naku, talaga naman pong itsura pa lang, Jess, nakakatakam. Natignan mo naman tong spread na to. Ay, sino ba naman ang hindi matatakam? Ang ating pong Thursday Surf and Turf fun natin today sa literal na surf and turf dishes po na ito. Yes po, at para sa ilan pa nating mga kapatid, kapag sinabi pong surf and turf, masasarap na pagkain po yan na pinaghalong seafood at saka mga yummy steaks. Kaya alam niyo po, ang lakas makasosyal pakinggan, ano? Pero kahit kayo riyan sa mga bahay nyo, kayang-kaya niyong gawin po itong mga ganito. Tama ka dyan, Maui. Ano? Surf and turf na ba? Ha? Yes. Surf and turf, Maui. Ganun ba yun? Yes. Hindi, lalo na ngayon, Maui. Madaming handaan talaga. Saktong-sakto to. Pang Noche Buena, diba? Kahit anong handaan yan. Pero alam niyo, interesado din ako malaman yung doneness. Ano yung doneness ng steak natin? Medium rare ba siya? I like it. Tingnan Marami natin. tayo matututunan ngayon. Unahin na sa surf and turf. Para lang alam nila, diba? Surf, kasi parang nagsa-surfing ka. Tubig. Seafood. Tubig. Ba yun? Tubig, Oo. seafood. Tama. Turf, LU, di ba? Ano yung ganun. turf? Kalsada. Or kaya yung lupa, ganyan. Doon naman nandun yung mga baka, yung mga... Kaya surf and turf, yun lang naman po. At syempre, matututo pa tayo tungkol sa doneness. Yes. Opo, explain natin ano ba yung well done. Ibig sabihin ba yung magaling? Ibig sabihin pa Katulad dyan. ng Mami James, napakagaling. Napakagaling. Kung hindi ko pa inangato, baka may nangyayari na dito hindi maganda sa table na naman na to. Yan. Okay, so tawagin na inangat ko lang natin. po. Yes, go. Sige. Tawagin natin ang ating expert na i-share sa atin. Ano ba yung sabihin ng well done, ng medium rare, ng rare? Yan. Ana Rose Aquino is here in the house. Kasama si Chef Jess. Hello, Ana. Hi, Chef. Boss Steak and Dito kayo, Seafood. dito. Hi, Ana. Meron siya Ayan, sa dito inyo. po Dito kayo. kayo. Hello, Chef. Andiyan ba, Chef? Chef Jess. Ready ka dyan? Ayan. Chef, ayan. So, eto, gusto nyo pala, pagka magluluto kayo ng steak, pinipreheat nyo na yung inyong Para po mas pala. madry size yung Dapat po lalo pa kasi, pag-ema. Oo nga. mainit na mainit yung pan natin. Hindi ko alam kung anong unahin natin. Unahin pa natin yung paano magluto ng steak. Or tell me a little bit muna about yung inyong restaurant at yung mga ino-offer niyo. Okay po. Hello po, we are Raw Steak and Seafood. Sa 4 Masigla Street, Diliman, Quezon City. Nakilala po kami sa aming unlimited na surf and turf, unlimited steak, and unlimited seafood. Wow! Unlimited! For how much yan? Kumbaga, all you can. Yes, opo. So, cook to order po kami. Every time na mag-order po kayo or magpaparefill kayo, lulutuin namin freshly made para sa inyo. Nice. Dumadating yung mga seafood din po namin from the farm talaga sa Pampanga and sa Bulacan. Kaya po, makikita po ninyo minsan yung crabs namin, gumagalaw-galaw pa yan. Fresh. So, magkano dapat ang budget namin para dyan sa Unli niya na surf and turf? Opo. Ito pa, yung budget is very affordable. 1,698 lang. Yung unlimited surf and turf namin. So, makakain ka na ng decent cut ng steak namin, which is yung rib eye. Yan. And then, ito po, ganito po kadami yung seafood platter namin. Tapos only pa. Yung 1,600 kasi kadalasan sa restaurant, kapag naka-a la carte yan, di ba ate? Usually, mas mahal pa. Minsan 3,800, 3,500, pero ito 1,600 may kasampang seafood. Only pa. Talaga mapapalaban ka Ang dito. sarap. Sarap. Oo, so pwede rin palang affordable kahit papano yung steak kasi inisip ng marami, nako talaga parang medyo mataas na yun or pang super special occasion. Pero ito, pag-ipunan lang ng mga 2 linggo, pwede na. Pwede na. All you can eat pa. Tsaka kung hindi nyo po afford yung, for example, yung 1,698, meron din kaming mga a la carte. Okay. Like for example, itong steak na to, it's only 898. Wow! Ito pa. Oy. Nakita natin. Uy, pwedeng At saka ang dami, makapagkakain oh. ng mga 5 yan Uy, na. pwedeng Oo, ano nga. Potato na. Pwedeng Kung for siguro sa atin sharing. mga 3. Mga 3 tao. Kung sa Kasama atin. ako, pwedeng dalawa. Dalawa. Pwedeng for sharing talaga Pwede siya. na for sharing. Oo. Kanina nabanggit na ni Justin yung doneness. Ano nga ba talaga yung pagkakaiba ng mga doneness ng steak natin? Baka si Chef, gusto tayong bigyan ng FYI. Yung pagkakaiba po ng mga danis, yung pong ano,
Yung pong MR, saglit lang po siya lulutuin. A minute lang. Yung Medium medium well, rare. MR. Yung medium naman, mga 2 minutes lang. And also the medium well, mga 3 or 4 minutes. Tapos yung well done is gone, depende sa guest. Kasi Ay, may minsan ambag ako dyan. may mga guest na ayaw na may dugo. Ako yun. Well done po Oo. yun. Ako may ambag ako dyan, Ana. Sabi mo kung tama. Ganito ako tinuruan. Kasi bukod sa kulay, makukuha niya rin yun dun sa texture, yung sa feeling. Gagamitin niyo yung kamay ninyo. Etong parte. Etong parte ng inyong thumb. Kung gusto niyo nung rare, yung madungo-mandugo, ganyan ang feeling niyan. Yung parang malambot. Tapos kung gusto niyo ng medyo medium rare, konting lambot. Yan. Ito naman medium. Yes, tama. Medium well. And well done. Well done. Yung parang matigas at saka... Ang galing. First Galing time ko naman. narinig yan. Opo, tama po yun. Pero chef, tanong ko po, ano po ba kayo bilang chef? No? Ano yung prefer yung doneness Ma'am, personally? MR, ma'am. Yung Kasi medium medium rare. yan. Bakit medium? Kasi ma'am, mas matitikman mo yung steak, yung dugo niya, kung fresh siya, yung quality. Actually, I have to Yes, sir. correct Yes, that, sir. no? Yes, sir. Kasi ang daming nagsasabi sa amin na, ay, ayaw namin ng madugo or ayaw namin ng yung parang sana kinagat na lang namin yung baka. Parang gano'n, di ba? Pero actually, it's not blood. So yung makikita nyo po, yung red pigment na nakikita nyo, juice po yan ng steak. It's the protein. So myoglobin po yung tawag dyan. May health benefit. Myoglobin. Parang yung nasa... Yun po In fact, yung nasa harap ata nila Maui, ano, yan ay medium Yan, rare. yan. So, ayun nakikita nyo na kulay pula, it's myoglobin. Hindi po yan Sayaman sa blood. myoglobin. Mayaman sa medium rare yan. Yes po. Protein. Opo, protein po Eh, yan. bilang na. tinuruan na tayo kanina ni Mami Chiki, eh di lutuin na natin. Okay. Try na natin. Sige. Baka si Mami Chiki din ang expert Sige, dito. ito si Dimples. Yan, Ayan, sana yan go. sa... Ito, ma'am. Yan. So, chef, ito, diba? Yes, ma'am. Ano, So, ang ma'am? ginagamit niyo, Oil, Ana, is diretso butter. Yes, Yung ma'am. iba, Lagyan natin olive muna. oil. Ano, ma'am? Ano, butter kayo? Ano So, mo very yan? friend. Rub mo muna. Tip natin. Ay, Okay. chef, ikaw yan kasi Papawisan ikaw yung may... steak. Rerap po muna natin yung ano pa. Yes, ma'am. Pinapawisan. Sabi ko, Rerap chef, natin ikaw na baliktad. magtimpla kasi wala akong gloves. Ako magluto. Importante po na i-pat dry po Yeah. natin yung steak. Bakit po? Kasi po, ang gagawin po natin is searing. So, para hindi siya maboil, hindi maboil yung juice niya. So, maging crispy yung outside ng... Parang magkaka-crust. Yes po. Tapos yun, kahit hindi na pala minamarinate, ano, parang Yes, ma'am. right before nyo isalang, lalagyan lang ng konting salt and Salt and pepper. pepper po. Parang napakadali, simple lang. Pwede nga pong damihan din yung yung salt and pepper. Depending the taste. Opo, kasi po, kapag nag-sear po tayo, 30% of the seasoning sa labas, nawawala siya during the sear. Yeah. Okay. At kailangan mo na rock salt. Wala naman, ma'am. Pwede naman po, opo. Actually, pwedeng any rub, ah. You can create your own, diba? Yes Minsan. po. Yung iba naglalagay pa ng rosemary. Or tarragon. Thyme. Wow. Thyme is also nice. Time is of the essence. Ano? Yeah. Okay. Oo. Alam, ang portion mo, Nakahanap chef, siya ito. Pero bago, ma'am, ano ba tayo? Ay, sorry. Oil muna kasi masunog Hindi, ma'am. Lalagyan. Yes, Dito Maganda tayo rin maglalagay malaman ng niya yung mga mga... nanay na busy. Wala masyadong prep time. Pag ready na kayo Yes. kumain, nilabas na yung mga karne, yung steak, tsaka nyo lang lagyan ng salt and pepper. Yes, ma'am. Bago natin lalagyan ng ano, ma'am. Pag... So, ibig sabihin, yung oil mo, chef, diretso sa karne, hindi sa Yeah, pa, pan. yes, ma'am. Oo. Lalo na kapag gagamit tayo ng mga ganito na non-stick pan. Ang hirap magluto sa non-stick, Ako kasi, I kapag- prefer fire pa din. Yeah. Okay, ma'am. Malalaman natin na ready na yung pan natin kapag nakita natin umuusok na siya. Okay. Kailangan kasi para magawa Totoo natin yung crust, umuusok na yung pan, mainit na mainit yung pan. More or less, mga gaano katagal dapat pinipreheat? Depende po kasi. Sa init ng ano. Oo, depende. Ito na yung So, olive talagang oil. malaman ni Jess. Nilalagyan mo rin para hindi dumikit. Yes. Olive oil po ba yan? Yes, So, ma'am. usually, Pure uusok olive oil na siya, talaga. then ready. Virgin olive oil naman. Virgin Di ba olive kahapon oil. sabi dun sa yung sa kidney ba yun dapat olive oil? Tama ba? Oo, yes, olive oil. Tama ba, Doc Dex? Healthy. Tama ba, Doc Dex? Tama. Andyan si Doc Dex. Later na i-debate natin yung butter kapag Pag na-shield na naka-4 natin. flip na po tayo. Is this hot? Not yet. Not po. yet. Parang ano siya, no? Ayun, mami, nakita niyo yung ginawa ni chef, mga mami, yung mantika, yung olive oil, dinerecho doon sa Yes, steak. yes, sa pan. Ano daw po alternative ng olive oil? Any kind of oil? Pwede naman po. Corn oil. Corn oil, canola, pwede po. Canola. Kasi kaya po nilalagyan ng oil, tama si Mama Chicky, para hindi dumikit. Lalo pagka yung pan mo super init. Nawala na, no? Wala na. Medyo. Nawala na Pero yung dapat init, yan oo. umuusok. Dapat umuusok po. Oo, para hindi... So usually, ang sinasabi mong minutes should be cut into half na po. Katulad niyan, kung MR,
1 minute. 20 or seconds, 20 seconds, pero 20 Per side. Ang bilis. Mabilis lang talaga, mabilis lang Mabilis lang. pagluto. Kaya wag kayong sasagot ng telepono, nasubukan ko na. Patay tayo Ako nga dyan. pag nagluluto ng steak, Iba na yung sumagot umuusok. ng telepono. Oo. Kaya kanina ang bilis ko, di ba? Oo Kasi nga. you learn from experience. And then, ma'am, di po dapat tatalagay po natin. Palayo po dapat yung steak para yung mantika hindi po tatalsik sa atin. So parang pa ganyan. Apo, yes po, pag ganun. Kasi yung iba, pag ganito maglagay. So, dapat pag ganun po. Okay. Yes. Makes sense, Ano makes already? Not yet. Pwede na ba natin? Pwede pa? No, hindi pa. Hindi Kailangan pa, ko kulang yung pa. parang Dikit pa ng kanina. konti. Oo. Oo, yung kanilang Medyo ano siya, Namatay no? kasi siya. Oo. Namatay. Moody. Pasensya na po kayo, Oo. moody kasi yung ano lang. Yung ganito itsura ng steak, anong cut anong Ay, tawag opo. dyan? So, ito po yung isa sa pinakamagandang cut. Rib eye po ang Rib tawag. eye. Ano pa ba yung Rib ibang eye. klase? Bukod Meron sa po kasi rib eye? tinatawag na sirloin, may porterhouse pa po. Ayan yung may T-bone pa po. Yung rib eye po kasi nanggalingan sa upper rib ng baka. So, mas maganda yung rib eye kasi it's a combination of fat and meat. Kasi yung ibang mga steak cuts, ano po siya, lean meat siya. Ayan, Pwede na. Pwede na. Pwede Ito, na. Ana. Pwede na, pwede na. Kung Ayun, limited no. ang budget, Hear that ASMR. ASMR! Yan, ganyan yung gusto nating So, malinis. ilan ang, anong gusto nyo? Medium rare? Medium Oh. rare. Medium rare Sa daw. 20 Game. seconds lang. 10, 9, Wow, may countdown. Yes. Happy New Year. Yan eh. 5, galing. 4, 3, 2, 1. Naku, mga mami ko naamoy nyo lang. Ayan. Napakasarap ng amoy. Ayan. Very good. Napakabango. And salt and pepper lang yan, ha? Yes po. Pero kasi ang nagkakatalo dyan kung gaano ka-fresh yung meat, no? Diba, no? Ana, kung yun na nga, kung meron kang, yung limited yung budget, ano yung pinaka-advisable na i-orderin mo na cut? Nabanggit mo yung strip loin, meron kang sirloin, meron kang rib eye, ano ba yung Usually po, pinaka-decent cut na medyo mura po is yung strip loin. strip loin? Mga magkano Tandaan yan? natin Para yan. alam ng mga kapatid natin. Depende, Nagre-range, ano? depende po yun sa restaurant. Kami po kasi hindi kami nagbebenta ng strip loin. Oo. More on rib eye lang po talaga. Okay. Ah, Pero yung Yan, oh, strip medyo loin, nagka-crush. Ayan, nagka-cross na siya. kahit kung bibili kayo sa palengke, sa grocery, yung strip loin, yun na yung pinaka Yes. pasok sa budget. Yes. Okay, ang Ayan, mukhang any second now. sarap. Yeah. Kaya lang kasi yung pan natin, sabi nga ni Chef, hindi ganun kainit. Mainit. So, mga dalawang, Dagdag pa. isang flip pa. Opo. Isang And then saka natin ilalagay yung butter, ma'am. Kasi saka mo siya Pag-base i-base. natin. Yes. Ayun. Saan yung paano yung ilalagay yung butter? Sa on the side lang po. On the side lang. Parang hindi binabasa pinapatong. Hindi Parang nakaganito pinapatong. ate. Yan. Ayan. Natututo din Gusto nilang ako. makita yan eh. Papaano nga ilalagay sa side. Yan po. Siguro pwede na natin lagyan yung butter Yan. para makita din ng mga mami. Ito yun, ano? Yun, hindi pinapatong Oh, pala. hindi direct. Tapos, pag Oo. medyo Nagpunta basa-basa na siya. siya, ganun-ganun lang. Ibe-base mo. Ang galing naman. Tapos, i-flip din ba yan para Opo, magkabila? opo, para magkabilaan. Oh, dyan pala Galing naman pala. nanggagaling. lalo pa siyang bumango dun sa butter. Yes. And then we flip it, no? Yes. Other side naman. Talaga naman. Kaya kahit yung mga budding chef sa bahay, yung mga mahilig magluto ng mga junakis ninyo, naku, kaya nila yan. Habang inaantay Ang maganda po dyan, less natin- than 10 minutes. Meron na. Okay, I think we are ready to cut Ready it. na to cut. Opo. Turn off natin. Diba, masarap. Okay. Mukhang excited tayo lahat eh, no? Yes, of May course. anticipation talaga. Abang lang, para kami mga anak ni Mama. Diretso po. Ganda ng itsura, no? Ay, proud na kayo sa... Yan na, oh. Yan si Ma'am Dimple. Ayan. Yan. Tapos pwede mo pa itago yung mga butter na sauce na yan mamaya, di ba? Yan, ikakatay Ilalagay na. Chef, kailangan ba na, Chef, no? I-rest natin siya? Dapat magre-rest po talaga yung meat para ma-redistribute po yung heat sa loob. Pero pwede naman na po natin. Mga ilang minuto dapat? Ang resting period dapat. Usually po mga 1 to 2 pero chef, One to two Okay, minutes. hindi rin naman Gusto mo ba katagal. ng fork? Tsaka parang pahalang ano siya. Yes, ma'am. Kailangan ba Para ganyan, makita chef? yan. Para makita how nice. Yeah, show ang MR. Yun, oh. Ang Galing. galing. Ipakita natin sa camera. Sige nga. Saya! So, paano po kami pupunta sa inyong surf and turf sa raw steak and seafood? Imbitahan po natin sila. Pwede Opo. mo picturean.
Sige lang. Sige natin. Pwede po kayong pumunta sa Raw Steak and Seafood, 4 Masigla Street, Diliman, Quezon City. I-search nyo lang po kami sa Waze or sa Google Maps. Makikita nyo po ang aming restaurant. Searchable naman po siya through Maps. Yan. Open po ang restaurant namin from 11:30 a.m. hanggang 9 p.m. Wow. All you can eat. So, pwedeng doon na kayo mag-ano. Diba? Siyempre, titikman natin ang hinanda ni Mama Dims. Yes, Sige, please. sige. Ano yung mga Ganda, landmarks looks daw so ng good. resto nyo para mas madaling Malapit po mahanap? kami sa Heart Center. Heart Center. Or Matalino Street. Okay. Ay, Wow, thank you very much, Ana. Chef Jess, maraming salamat. Dami namin Ano, natutunan. pakihusgahan na, Maui. Ayun, ang galing Sabi mo, kamusta Maui? Ang sarap. Madali. like your Madaling steak. yan. At malasa. Good. Sorry, masarap. Thank you so much. Ana Rosa Thank you Quito so much and po for Cook Jess Broom ng Sige po. Raw Steak and Seafood. Yan. Hey! At mas pasarapin pa natin ang Webes Sorry. sa pagsalubong natin sa araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. Ang sarap, panalo. Mas pasayin po natin ang Thursday sa mga bagay na nakaka-happy. Tulad na lang po ng pagkain na yummy at healthy. Deserve mo yan, kapatid. Ako po, si Dimples Romana. One more day at weekend na po. Kaya naman, iplano na ang mga bonding time with your loved ones, ma-inspire at ma-motivate sa mga gagawin ngayong araw. Para dyan, ako po, si Maui David. Huwag magpagutom at iwasang tumamlay mga kapatid. Kaya breakfast na at samahan na ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, nakakabusog na umaga ang panimula natin dito sa Good Morning Kapatid. Pero syempre, marami pa tayong ihahain sa kanila, Justin. Pero healthy ang Healthy, kinain natin. yan. Oh. Speaking of yummy but healthy, ang pang Noche Buena recipe na rin. Ito patitikim sa atin ni Doc Dex Makalintal ang kanyang masarap na chicken hamonado. Abangan yan sa sandok ni Doc. At sa ibang issue, paano kung ang inyong nabiling dream house, may iba pang may-ari? Naku po, patida. Ay, mahirap yan. Yan. At ang ilang pang kaso ng mga problema sa pabahay, iisa-isahin natin sa Legal Bato. Pag talagang talentong Pinoy, world class yan. Oo naman. Oo. At ngayong araw, ibibigay natin ang spotlight sa mga hanep na Pinoy Marvel Comics illustrators. Ang kanilang mga obra at nakamamangha namang kwento, ibabahagi natin mamaya. Eto naman po, sigurado ring hahangaan pagdating ng Pasko ang ilang stars and director po ng Empress Ventures film na Penduko. Naku, mga kabanding natin. Migo Valle, Martin Venegas at Direk Jason Pollack Samana. Uy, I'm fangirling. At sa mga umaaksyong balita naman sa frontline sa umaga, ilang transport group may transport strike na naman simula ngayong araw. Ilang libreng sakay kinasa kontra Tigil Pasada. At abiso naman sa mga consumer, Maynilad at Manila Water may dagdag singil sa Enero. At sa showbiz, first public appearance ng magkasama naman nung simulang na magkahiwalay pa lang sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla, pinusuan ng fans. More pampabuenas this Thursday. I-manifest na po yan kasabay ng mga bonggang nating mga ngiti at selfies. Join na po sa Kagumoka Ako Selfie Contest. Basta na lamang po ng Good Morning Kapatid. Mag-selfie at ipadala yan sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. PM lamang po is key mga kapatid. Ang mapipili naming pangmalakasang selfie magwawagi po ng 500 pesos worth of love. Kaya naman Kagumoka, go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga.
2 araw na tigil pasada ng grupong Piston umarangkada na. Biyahe sa ilang bahagi ng Metro Manila, pahirapan. Pero maraming tsuper pa rin ang piniling pumasada. Taas singil sa tubig ipatutupad ng Maynilad at Manila Water simula sa susunod na taon. Ito pa ang isang pasakit, pamasahe sa MRT, siguradong tataas na rin sa susunod na taon. Nasa 20,000 pisong kita ng isang salon, tinangay ng magnanakaw sa Las Piñas. Pagnanakaw, nasa pulpa sa CCTV. Converge Fiber Xers, kinailangan pa ng overtime para talunin ang Terra Firma Jeep at makuha ang una nilang panalo sa PBA Commissioner's Cup. Catherine Bernardo at Daniel Padilla nagsama sa unang public appearance matapos ang kanilang hiwalayan. Sinabayan ng grupong Piston ng kilos protesta ang kanilang tigil pasada na nagsimula na ngayong araw. Nasa 100,000 miyembro raw ng grupo ang inaasahang makikiisa sa tigil pasada. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, anong mga aktibidad ng grupong Piston dyan? Jess Maui, kaaalis lang ng mga miyembro ng Piston na nagtipon-tipon dito sa University Avenue, dito sa University of the Philippines para igawin na yung kanilang kilos protesta kasabay ng ginagawa nilang tigil pasada. Maaga pa nga lang ay nagtipon-tipon dito yung mga miyembro ng Piston at gayon din sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at ang kanilang plano nga ay magkita-kita doon sa National Kidney Transplant Institute at mula doon ay magmamarcha sila papunta sa LTFRB para nga doon ipahatid yung kanilang mensahe sa pamahalaan. Nakita natin ang mga jeepney dito na may mga placard na nagsasabing no to jeepney phase out at ang iba pang pagpapahayag nila ng pagtutol sa PUV modernization program ng pamahalaan. Kumpiyansa ang grupo na sasali ang nasa 100,000 miyembro nito sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Camo Di Floranda, 2 taon silang hindi nakabiyahe noong pandemya, kaya naman kaya nilang tiisin ang 2 araw na walang kita, maipaabot lang sa pamahalaan ang kanilang mensahe. Nitong Martes ay sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala nang extension ng deadline sa December 31 para makapagbuo ng mga kooperatiba ang mga operator sa kanilang mga ruta. Pero ipipilit pa rin daw ng Piston ang kanilang pagtutol sa programa. Anila, dehado ang mga mahihirap na tsuper na may traditional jeep sa pinaplanong consolidation kung saan isusuko na ng mga operator ang kanilang prangkisa at kalaunan ay uobligahin silang bumili ng mga modernong sasakyan na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 milyong piso ang bawat isa. Jess Maui, sa mga oras ito ay ipagpalagay natin na nandun na sa NKTI ang mga miyembro ng Piston at nagsisimula na silang maglakad papunta nga sa LTFRB. Paalala lang doon sa mga motorista ngayong araw na ito at bukas kahit merong strike ay tuloy pa rin ang number coding scheme at ito raw ay para masiguro na maayos ang daloy ng trapiko ngayong holiday season. Jess Maui. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Ramdam naman ng mga commuter sa Quezon City ang tigil pasada. Kanina nga pahirapan daw ang pagsakay dahil sa madalang na pagdating ng mga jeep. Live rin sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Jess, mas kakaunti nga ang mga bumabiyaheng jeepney kanina nung rush hour dito sa Philcoa. Yan ay kasabay ng unang araw ng malawakang tigil pasada sa pangunguna ng grupong Piston. Kanina nga, alas 7 pa lang ng umaga, nakita natin medyo mahaba-haba na yung pila ng mga pasahero na naghihintay ng kanilang masasakyang jeep. Agad kasing napupuno ang mga jeepney rito na biyaheng Pacubao, Pantrangco at SM North EDSA. Ayon sa mga nakausap nating driver, babiyahe lang daw sila ng isang ikot para makabili ng pagkain. At kapag hinarang na daw sila ng kanilang mga kasamahan, sasama na raw agad sila sa tigil pasada. Aminado naman ng ilang pasahero na ramdam nila ang epekto ng transport strike. Sa ngayon naman, tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga jeepney dito sa Philcoa. Pero sa Novaliches, hindi talaga bumiyahe ang ilang tsuper ng grupong Piston. Nananawagan sila sa kapwa nila tsuper na sumama na rin sa kanilang tigil pasada. Pero may ilang driver talaga na mas piniling bumiyahe pa rin. Kailangan daw kasi nila ng panggastos. Gayunpaman, makikilahok daw sila kung pipilitin daw ng mga kapwa nila tsuper. Just sa mga oras din na ito, kasalukuyang nagaganap yung caravan na pinangungunahan ng grupong Piston mula yan sa UP Diliman at papunta sa LTFRB Central Office. Yan ay parte ng kanilang kilos protesta against doon sa December 31 deadline ng consolidation phase ng PUV modernization program.
At dito naman sa Philcoa, sa aking likuran, kung makikita natin wala nang traffic, hindi gaya kaninang umaga at mas konti na lang din yung mga pasahero na naghihintay ng masasakyan nilang jeepney. At yan ang latest mula dito sa Philcoa. Jess? Nagulat mula Quezon City, maraming salamat, Ian Suyu. Sa Quezon City pa rin, umarangkada na ang libreng sakay ng lokal na pamahalaan para sa mga commuter. 2 araw magpapakalat ng mga bus ang QCLGU sa lahat ng ruta. Mag-aalok din daw ng libreng sakay ang General Services Department at Quezon City Police District o QCPD. Ayon naman sa MMDA, nakastandby ng higit 600 rescue vehicle ng ahensya na pwedeng umalalay sa mga commuter. May kasado ring protesta kasabay ng tigil pasada sa Caloocan pero tila di ito ramdam ng mga commuter. Ang ibang tsuper nga patuloy pa rin sa pagbiyahe. Live mula sa monumento, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, ano nang latest dyan? Jess, gaya ng mga nakaraang tigil pasada ng grupong Piston, hindi ito gaanong ramdam ng mga mananakay ngayong umaga dito sa paligid ng monumento. May ilang kasing miyembro ng Piston na bumiyahe muna ngayong umaga para may maiuwing kita para sa pamilya. Alas 7 ng umaga nang magsimulang magprotesta ang ilang tsuper ng jeep ng miyembro ng Piston dito sa monumento. 2 araw ang inanunsong strike ng grupo. Ito ay para tutulan ang nalalapit na deadline ng franchise consolidation para sa PUV modernization program sa December 31. Ito yung pagsasama-sama ng mga individual na prangkisa para maging isang kooperatiba o korporasyon. Ayon sa Pangulo ng Piston Maboda o Monumento Avenida Baclaran Operator Driver Association, wala sanang pilitan kung ayaw nilang umanib sa kooperatiba. Hiniling din nilang ibalik sa 5 taon ang kanilang prangkisa. Mas lalakas pa raw ang protesta habang lumalapit ang deadline. Pero deadman naman ang ibang tsuper sa protesta. Heto nga, kahit ibang miyembro mismo ng Piston ay bumiyahe. Habang ang iba, hahabol muna para kahit papaano ay kumita. Jess, mamaya ay magmamarcha ang grupo para samahan ang ibang mga tsuper na nagprotesta naman sa may Quezon City. Yan muna ang latest mula dito sa monumento. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Maghanda na ang mga customer ng Maynilad at Manila Water dahil tataas na ang seal nila sa tubig sa susunod na taon. Ang perang kikitain ay gagamitin lang din para siguruhin na sapat ang supply ng tubig sa gitna ng El Nino. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Kasabay ng medianoche at pagpasok ng 2024, sasalubong din ang dagdag singil sa mga customers ng Manila Water at Maynila. Sa unang araw mismo ng Enero, epektibo ng halos 8 pesos kada cubic meter na dagdag singil ng Maynila. Katumbas yan ng halos 5 pesos hanggang 205 pesos na dagdag sa water bill depende sa konsumo. Mahigit 6 na piso naman ang taas presyo sa kada cubic meter ng konsumo sa Manila Water. Kaya maglalaro sa 3 pesos hanggang halos 155 pesos ang dagdag sa bayad depende sa konsumo. Ang dagdag presyo ng 2 water concessionaires ay para sa kanilang proyektong pangdagdag supply bilang paghahanda sa El Nino. Aprobado ito ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office. Still an added burden, but we feel that this is a necessary burden because what is more important is to ensure that the proper service is given to the consumers. And that there will be water at the tap, especially with the looming El Nino. I can guarantee that there will be no water crisis because of these projects. Ang inaprubahan ng MWSS ay parte ng rate rebasing adjustment. Dito pwedeng humirit ng dagdag singil ang Maynilad at Manila Water kada 5 taon para mabawi ang kanilang mga ginastos at kapital sa mga ipinatupad na proyekto. Kung tutuusin nga, mas mababa ang unang inihihirit na taas presyo ng Maynilad at Manila Water. Pero dahil sa inflation, nadagdagan ng higit piso ang naaprobahang water rate hike. Ang mga consumer naman, kamot ulo na lang sa nakaambang taas singil sa pagpasok ng 2024. Masyado na nga po mataas yung binibigay sa amin ngayon. Kung dadagdagan pa po nila, mabigat na po. Pangit na po yung taga na pamaskod. Pakiayos lang ang serbisyo ng Maynilad bago itaas ang pagsingil ng mga konsumo namin sa tubig. Katulad ngayon, tingnan mo, nawalan kami ng biglaan. Wala kaming ipon. Tiniyak naman ng MWSS na babantayan ang mga proyektong ipinangako ng Maynilad at Manila Water para mapaganda palalo ang kanilang serbisyo. Ito po ay chinecheck po ito ng MWSS Regulatory Office. May opisina po kami na may dedicated
department po sa amin na umiikot po at tinitignan po itong mga proyekto ito na to ensure na ginagawa talaga. Paalala naman ng MWSS, may diskwento para sa benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at yung mga mahihirap base sa listahan ng DSWD. Exempted kasi sila sa inaprobahang adjustment sa singil sa tubig. Hindi dapat lalampas ng 10 cubic meters o 50 drum ng tubig ang kanilang konsumo kada buwan. Pero dapat ay nakarehistro sa Maynilad at Manila Water ang mga benepisyaryo para makuha ang diskwento. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Kinumpirma naman ng Department of Transportation na magkakaroon ng taas pasahe sa MRT3 sa susunod na taon. Ayon sa DOTR, target na maipatupad ito sa first quarter o unang 3 buwan ng 2024. Hindi raw lalayo ang taas pasahe sa ipinatupad na fare hike sa 2 linya ng LRT. Unang humirit ang MRT management ng higit 2 pisong dagdag sa boarding fee at additional na 21 centavos kada kilometro. Dahil dyan, aakyat sa 16 pesos ang minimum fare mula sa kasalukuyang 13 pesos. Magiging 34 pesos na rin ang pamasahe end-to-end o kung babiyahe mula North Avenue hanggang Taft Avenue Station. Binabantayan ngayon ng Pag-asa ang bagong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang LPA, 1,865 km silangan ng southeastern Mindanao. Posible itong pumasok ng PAR ngayong weekend. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa na tuluyan itong maging bagyo. Wala pa itong direktang epekto sa panahon ng bansa. Libo-libong fans ang inaasahang daragsa sa Philippine Arena ngayong araw para sa inaabangang 2023 Asian Artist Awards sa Bulacan. Ilang malalaking K-pop stars kasi ang pupunta, kaya asahan na raw ang mabigat na traffic sa NLEX. Para sa update, makibalita tayo live sa Balintawak si Gio Robles. Gio, kamusta yung traffic sa NLEX? Bumigat na ba? Maui, Jess, maagang nag-abiso ang pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX sa posibleng traffic na mararanasan ng mga kapatid nating motorista ngayong araw. Dahil yan sa inaasahang dagsa ng libo-libong K-pop fans na manonood ng Asia Artist Awards 2023 sa Philippine Arena mamaya. Alas 3:30 ng hapon pa mag-uumpisa ang mismong event sa Bukawi, pero sa post ng NLEX, inabisuhan nila mga motorista na bumiyahe ng maaga. Dahil sa posibleng bumigat agad ang daloy ng trapiko sa may Balintawak Toll Plaza kung saan tayo naroroon ngayon, at Mindanao Toll Plaza hanggang sa bahagi ng Philippine Arena sa Bulacan ngayong umaga. Kaya para sa mga papuntang Bukawi at Santa Maria, pwede kayong dumiretso sa Marilao Exit, Bukawi Exit o Tambubong Exit bilang alternate routes. As of 8:30 a.m. naman kanina, maluwag pa ang trapiko sa northbound lane ng EDSA Balintawak papasok ng NLEX. Pero Maui, Jess, bahagyang naiipon ang mga sasakyan sa Balintawak Toll Plaza. Ang good news, umuusad naman yan agad pagkalagpas ng toll gate. Sa kabuuan, mabilis pa ang takbo ng trapiko sa malaking bahagi ng NLEX ngayong umaga. Isa ang Asia Artist Awards sa mga inaabangan ng K-pop fans taon-taon at unang pagkakataon ito na idaraos dito sa bansa. Kaya expected ng dadalo mamaya o excited na dadalo mamaya ang ilang kilalang K-pop stars gaya ng ITZY, Les Seraphim, Lapilos, New Jeans, The Boys, Stray Kids, Zero Base One, and Mix at BSS ng 17. Inaabangan din ang appearance ng P-pop group na SB19. At local celebrities, syempre ito, gaya ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Alam niyo, magsisimula ang red carpet event para sa awards night mamayang 12:30 p.m. 3:30 p.m. naman ang simula ng awarding at inaasang tatagal ito ng mga 6 na oras o magtatapos mamayang 9:30 ng gabi. Balik sa inyo, Adja si Jess at Adjuma Maui. Anyong Gio, maraming salamat sa update. Sa pool sa video ang pagnanakaw sa loob ng isang salon sa Las Piñas City. Ang suspect, dati palang empleyado ng salon. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Parang empleyado kung makaasta ang lalaking ito na nasa pool sa CCTV ng isang salon sa Las Piñas City nitong Martes. Gamit ang susi, binuksan niya ang glass door ng salon. Maya-maya, pinuntahan na niya ang cashier area.
Umupo siya sa kaisa-isang sinilip ang laman ng mga drawer. Nang makita ang susi, binuksan niya ang cash box ng salon sa kinuha ang pera. Dali-daling tumakas ang lalaki, tangay ang kinita ng salon. When the complainant representative conducted an inventory of the supposed collection of the salon, she discovered that an amount of 20,000 pesos was missing. Sa investigasyon ng pulis, lumabas na naging empleyado nga ng salon ang sospek. Pero Nobyembre pa siya nag-resign. Ang kaso, hindi niya ibinalik ang kopya niya ng susi ng salon. At dahil namukaan ng mga dati niyang kasamahan, mabilis na huli sa follow-up operation ng sospek. Kunento naman, it was narrated today, hairstylist na mga kaibigan niya na nagtatrabaho pa rin doon, na siya ay nasa panibago ng parlor. Nabawi mula sa kanya ang natitirang higit 8,000 mula sa tinangay na pera. Aminado naman ang sospek sa krimen, pero paliwanag niya na ngailangan lang daw talaga siya ng pera. Yung araw kasi na yun, kailangan dali sa ospital ng nanay ko. Hindi naman yung emergency, pero matagal na yun na kailangan niya ng mga laboratory. Kasi stage 4 cancer na siya eh. Wala rin ibang nagtatrabaho sa amin, ako lang. Todo sorry naman ang sospek at babayaran na lang daw niya ang ninakaw. Hindi naman talaga masama yung intention ko, kaya ako masama yung intention ko, kinuha ko lahat ng makukuha doon na pera. Yun lang kinuha ko yung kailangan ko sana. Nagmamakawa, sorry po talaga, sir. Sa kabila niyan, mahaharap pa rin siya sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ide-deport na pabalik ng China ang mga POGO workers na inaresto sa ni-raid na POGO hub sa Pasay. Para sa detalye, nasa frontline ng balitang yan, live si Marlene Alcaide. Marlene, gaano karami ang mga ide-deport na POGO workers? Nandito na nga sa airport ang nasa 180 POGO workers na ipa-deport ngayong araw. Alas 12 ng tanghali ang kanilang flight papunta sa Shanghai, China. Nakaposas gamit ang cable ties ang Chinese POGO workers. Bit-bit nila ang kanilang mga gamit na ang ilan ay nakalagay sa trash bag. Isinakay sila sa 4 na bus papuntang airport. Ang Chinese nationals na ito ang mga nahuling nagtatrabaho sa ni-raid na POGO sa Pasay nitong Oktubre. Natuklasang ginagamit na scam hub at may prostitution den at torture chamber din sa nasabing POGO. Napag-alamang walang working visa ang mga Chinese kaya idineklara silang undesirable aliens. Ito na ang pinakamalaking deportation ng POGO workers ngayong taon ayon sa PAOK. Milyon raw ang nagagastos ng gobyerno sa pangangalaga at pagpapadeport sa mga dayuhang ito. Sa ngayon ay blacklisted na sa bansa ang mga pinadeport na foreign nationals na ito at posibleng may kaharapin na rin silang kaso sa China pagbalik nila roon. Maui, Jess? Maraming salamat, Marlene Alcaide. Nagdiwang po ang fans sila Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa mini-reunion on stage ng dalawa. Na-surprise po ang marami na magkasamang kumanta ang Kathniel sa ABS-CBN Christmas Special. Ito po kasi ang unang public appearance ng dating love team matapos silang i-anunsyo ang kanilang breakup nitong November 30. All smiles naman ang dalawa sa kanilang performance. Ang tagpong yan, shinare din ni Mama Carla Estrada sa kanyang Facebook account na may caption na Kathniel. Pinuri naman po ng fans sina Kath at Daniel dahil sa pagiging professional sa kabila ng kanilang paghihiwalay. Grabe yung Kathniel fans kagabi. Alam mo, ingay ba? Ingay? Hindi, tsaka alam mo, nakakasenti kasi syempre Pasko, diba? And siguro, feeling ko kung ako, Kathniel fan ako, tapos naghiwalay sila, parang maintindihan ko naman kung magpapass sila sa kahapon. Pero hindi. They were both there. They showed up for the fans and they really made sure na your Kathniel heart fan, or your Kathniel fan heart will be happy this Christmas. Right. Ang ganda, ang genuine ng mga ngiti nila. Alam mo yung may respeto sa isa't isa, hindi nawala. Ang ganda. Nice. Ang ganda nung kinanta nila, I'll Be There For You. Friends theme song, paano ba? Paano? Paano yung Justin? Binasa. Galing. Okay, at abangan mamaya, mabilib sa world-class talent ng ating mga Pinoy illustrators na gumuguhit at lumilikha ng mga characters sa Marvel Comics, ha? Hanip,
sobrang galing. Kilalanin natin sila sa Loding Sikat. At sa legal pa to, pag-uusapan natin ang ilang kaso ng mga paninira sa pagmamay-ari natin ng ating mga dream house. Mga isyu sa pabahay, tatalakayin ni Attorney Buko. At sa sandok ni Doc, healthy Noche Buena ba ang hanap ninyo? Ito, tuturuan tayo ni Doc Dex Macalintal na gumawa ng chicken hamonado. Sarap! Kaya wag po kayong aalis. Magbabalik pa inyong fave morning kasalo ang... Good Morning Kapatid! Good morning mga kapatid! Nako, tumataas na nga ang presyo ng Noche Buena items ngayong palapit ng palapit ang Pasko. Kaya naman, tuturuan tayo ni Doc Dex Macalintal na gumawa ng budget at healthy version ng chicken hamonado. Yes. Doc Dex, good morning, Doc Good Dex. morning, Justin. So ito yan, gagawa tayo ng chicken hamonado today. Para gawin to, no, syempre, kailangan muna natin sabihin yung ingredients natin. So meron Sige. tayong ingredients dyan. Kumuha tayo ng chicken fillet. No? Okay. Yung fillet na yan. And then, meron tayong sugar, meron tayong sugar, meron tayong cinnamon bark here, meron din tayong dahon ng laurel, merong peppercorn, and then meron din tayong pineapple juice at saka ng ating toyo, no? So gumawa muna tayo ng marinade. So pwede nating pakita yung paggawa ng marinade sa isang bowl, no? Naglagay lang tayo diyan ng ating ito pinapakita natin yan. Ito yung chicken breast natin. Meron tayong toyo, no? And then pineapple juice. And so binuksan natin yung pineapple juice, and then meron tayong sugar. Ang ginawa naman natin diyan, pinagsama-sama natin yan sa isang basin, no? Sa isang bowl. And then yan, yung pineapple juice mo, yung iyong toyo, at saka yung iyong sugar, pinaghalo-halo, no? Pinaghalo-halo natin, minekos-mekos natin yan, mga insan. At ilagay natin yung ating chicken breast. And then binabad natin yan almost overnight. At ito na siya. No? Narito na siya ngayon. So, kailangan ba ilagay sa ref yung marinade na yan? Mas maganda, pwede mo ilagay sa ref. Kung wala namang ref, pwede rin naman sa labas lang. Ang gusto lang naman natin kasi dyan ay ma-coat at saka makuha natin yung lasa. Okay. So ito na sila, no? So ito yung isang sample na gagawin natin ngayon. And then, itatali natin kasi ito, no? So malaking chicken breast yan. yan. So itong chicken breast, no? So tatali kasi natin yan. So para matali natin yan, i-roll muna natin, no? So i-roll natin yan dito. Yan, roll lang natin, roll lang natin, roll lang natin. Okay. Keep rolling lang, Doc Dex. Rolling lang tayo. And then, meron tayong tali. No, ito, sinulid lang to. Simpleng sinulid lang to. Gawin lang natin dyan. So, ibubuhol lang natin siya. So, basically, bubuhol mo lang. Para ka lang nagbubuhol ng sapatos mo. So, chicken breast lang to, Yeah, Doc chicken Dex. breast lang talaga to. Then, naka-marinate. Naka-marinate. And then, after the marinade, ngayon nga, usually 8 to 12 hours, pwede na. Kahit nga 6 hours, okay lang. And then, itatali lang natin siya, mahigpit na tali lang. So, pwedeng ganyan. Tali lang natin. Dito lang usually nagtatagal eh. And then, ang gusto lang natin dito, syempre, mas okay yung chicken para makakuha tayo ng protein pa din. No? So, naririyan pa rin. At saka yung lasa pa rin dyan. And then, after that, okay, nakatali na. Nakatali na yung one, and then, tatali pa rin natin. Syempre, parang ganyan. Okay. So, tali lang natin. Okay. Parang Boy Scout ka. Yes. Doc Dex. Tali lang natin ang tali. And then after that, no, after nung matali yan, ang gagawin naman natin is ipiprito natin ito. No? After nung maprito, ang magiging itsura niyan, ganito po. Ito na yung magiging itsura niyan. Okay? So yan, ito na yung itsura niya pagka naprito. And then after natin siyang iprito, ang gagawin naman natin ay ilalagay na natin siya dito sa ating kasirola. So tanggalin natin yung yan. And then ang gawin natin is ilalagay natin ito. Naka-plug ang kasirola natin. Yes. Okay. And then ilalagay lang natin siya, nakasama ng iba pa. And then sasama natin yung ating marinade, no? Lagay lang natin yung marinade natin. And then, bukod after ng marinade, lagay din natin yung ating cinnamon bark and yung ating laurel leaves.
Cinnamon bark. Yes. And then, Okay. and then konting peppercorn. At konting sugar din. So after that, Yan, ganyan lang. Yan, pakita natin. Parang ganyan lang. Okay, sige. Yeah, okay, game. And then lagyan natin yung ating sugar, brown sugar lang, and then halu-haluin lang natin. And then ito po ay ating ipapaboil lang. And then usually this one will run for around 30 minutes to 40 minutes. Buksan lang natin. And then 30 minutes to 40 minutes, bilan lang kayo 30 minutes to 40 minutes, and then magmamagic tayo dito, mga insan. Magic tayo dito. Ito na po yung ating finished product. So, yan. So ito na yung maging itsura nyo dyan. At may mga pinya ka dito. Yes, naglagay din ako ng konting pinya para not only for aesthetics but also for the lasa. And then, ang gagawin naman natin ay yung ating marinade na lalapot siya. Pagka lumapot na siya, ito na po yung magiging itsura niya ngayon. Ito yung marinade natin. Ito yung marinade natin. Pakita natin. Ito? Ito po. Yan. Ito po yung marinade natin. And then, isasama natin siya dito. Isama natin siya dyan. No? At ito na ay pwede nating ihanda. Oh, di ba? Ganyan lang kasimple gumawa ng chicken hamonado. Pwede na nating tikman ito. Sakto na sa mga my day niyo, Tinan mo. Ayan. Para sa mga gustong tumikim, ready na po tayo magpatikim. Tikim Squad, tara na. Na mga eat girls. Mga eat girls. Eat girls and eat boys. Eat boys. Ayan. Alam so, nila. ito na. Hi, Doc Dex. Wow. Si muna. Ang masarap at mabango. Tikman natin. Okay. Okay. Pwede naman kumuha, Doc. Pwede nang kumuha. Healthy chicken. So bakit healthy chicken hamonado, Doc? Well, better kasi yan kasi nga bagsak yung ating saturated fat content dyan. Dahil chicken breast. Kasi chicken breast tayo. And then more protein. And then kung titingnan natin ang isang serving niyan, yung 2 piraso, that would only give you around 90 to 120 calories. Talaga? Kaya ko itong kainin araw-araw kahit hindi Pasko. Kahit hindi Pasko. Sarap So, eh. mas gumando Pati sa yung atin. sauce din. Nasa yung manado, no? Ayos ba? Napansin mo yung sauce niya masarap? Yan. Sarap. So ito lang din yan. Yan lang din yung ginawa natin dito. Pwedeng gawin ng ating mga kapatid. Hindi overpowering yung sauce mo, no? Yan. Perfect. Panalo. Maraming salamat, Doc Dex Makalinta. Anytime. Back to you, Dimples. Nako, ang sarap niya. Talaga namang marami tayong pagluluto today. Napakasaya. Ito naman po, mga hindi rin nagpahuli sa pagsama sa atin this Thursday. Ayan, at kanyang-kanya nga pong padala ng mga selfie ang ating mga kapatid sa Good Morning Kapatid Facebook page. Ay, tignan mo naman, no, may pa-slogan pa. Ay, may kanin yun ah. Parang, Uy, wow. nakita mo yung isa. Ay, kumakain sila. Good morning, Apakasarap. Well, keep them coming mga kapatid. Ilagay nyo lamang po din kung nasaan kayong probinsya or lugar naroroon para manalo po ng 500 pesos worth of loads sa ating Kagumopa ko selfie contest. Back to you, Justin. Maraming salamat, Dimples. At mamaya, magpapadagundo ng... Nagdudugundong! Paano na lang? Magpapadagundong tayo ngayong Webes kasama ng ilang stars. At director, of course, ng M-Quest Ventures film na Penduko, Migo Valid Martin Venegas at direct Jason Paul Laksamana. Live na live po yan. Kanilang pang Pinoy Pride Talent, ibibida rin natin mamaya. Ang galing nila sa comics. Kasama ang ilan nating Pinoy illustrators na gumuguhit ng ilang superhero characters. Makakakwentuhan natin sila mamaya live. At sa Legal Bato, may naibigay nga sa yung pabahay pero napakalayo naman. Pwede bang mamili sa in-award lang na housing? Yan at ang iba pang problema sa pabahay, idedetalye ni Attorney Buko. Huwag po kayong aalis mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo. Good Morning Kapatid!
kapatid, usapang pabahay po tayo. Issue gaya ng iisang lupa na ibinebenta pala sa iba't ibang tao. At ina-award na pabahay na pagkalayo-layo. Naku po, yan ang tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal ba to? Ano po yun? Bakit po kayo nakatira dito sa unit namin? Ako po nakabili itong unit na to kay Mrs. Sanchez last year pa. Dilipatan na nga sana namin eh. Nabili niya namin to kay Mrs. Sanchez. Meron nga po kami deed of sale, kaya po kami kagad nakalipat. May deed of sale din ako, fully paid na. Attorney, pareho kaming ginentahan ng pabahay. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ang tawag po sa kasong yan ay double sale. Ayon sa Article 1544 ng Civil Code, kung ang isang lupa ay ibinenta sa magkaibang buyers, ang mas may karapatan ay ang unang makapagparehistro ng kanilang bilihan in good faith. Kung parehong hindi pa nakarehistro ang bilihan, mas may karapatan ang naunang nakapwesto dito o yung in possession in good faith. Kung ang parehong buyers ay hindi nakarehistro at hindi nakapwesto, ang naunang nakabili nito ang mas may karapatan dito. Attorney, nakatanggap ako ng pabahay mula sa aming mayor. Kaya lang, napakalayo naman sa pinapasukan kong trabaho at eskwelahan ng mga anak ko. Bawal daw mamili, samantalang yung ibang mga kakilala ko nakapamili. Legal ba to? Legal po ito. Hindi pwedeng mamili ng unit ang benepisyaryo ng pabahay ng gobyerno. Ang programang ito ay tulong ng pamahalaan at libreng ibinibigay sa mga piniling benepisyaryo. Subalit, kung may bayad ito at hindi libre, halimbawa kung ipinasok ito sa Pag-ibig Fund at maghuhulog ng bayad ang buyer beneficiary, may karapatan siyang pumili ng unit bilang isang buyer. Dahil bibilhin niya ito at hindi bigay lamang, kaya may karapatan siyang pumili ng unit na gusto niyang bilhin. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Atty. Buko, at sa aming pagpabalik, isa-celebrate natin ang galing at talento ng Pinoy, di ba? Ang mga Pinoy illustrator ng Marvel Comics, makabonding natin live! Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Ito, Iron Man, Thor, The Hulk, Spider-Man at marami pang ibang characters sa minahal na nating Marvel Universe at iba pang superhero world. Ang mga yan, bago pa sumikat sa pelikula, nakilala muna sa mga comics, Maui, no? Yes, mga classic na classic yan. At sino mag-aakala na ilan sa mga nagbibigay buhay sa mga sikat na superhero na yan ay mga Pinoy. Kaya make some noise po sa ating Pinoy Pride comic book illustrators. Sila Roy Mercado, JP Quizon at si Harvey Tolibao. Kasama rin natin si Ivan Guerrero ng Philbars. Good morning mga kapatid. Welcome po to the show. Good morning mga kapatid. Ayan, alam mo, unang tanong natin, paano po ba kayo napasok sa pagguguhit ng mga sikat na characters? First, I worked on Star Wars back in 2006. Uy, wow. Okay. It landed me back to Iron Man for Marvel. Sino yung character mo sa Star Wars? So Star Wars is the Knights of the Old Republic. Okay. So, sinano. And right now, the current project that I've been working is the current Star Wars High Republic Adventures. Uy, wow. Very Star Wars. Yeah, I did Star Wars and X-Men and Silver Surfer. Same with the other guys sa team namin. It's like many Filipino artists, comic book artists. Nice. Sa team nyo? Sa team mismo? Saan? Sa team mismo, we have the team here locally. Okay. That we do projects on international. Like we have Miko Suwayan who work on X-Force, Superman and stuff. So more on Marvel and DC. And we are beginning to form a team that would represent the Philippines. So ang daming bago like sina Roy. It's gonna be the next Marvel artist. Wow, that's amazing. So
Wow. Yeah, so we are very lucky to have like one leader that bring us to represent the Philippines. Represent the Philippines. Yung one leader. Yeah. So, Sino yung leader niya? Secret na yan. Secret, di ba? Malalaman po natin, hindi pa natin pwede sabihin. Wow. Okay, pa-teaser na yan, ha? No. Pero maraming Pinoy illustrator, ibig mo sabihin. Yeah, I think... For comics like Marvel, etc. Yeah, so it's like around 30 na kilala talaga. Wow. So, That's nice. JP, tanong ko, ano ba yung kinaka-proud nyo ng mga artworks na nagawa nyo na? Can you show them to us? Ako, well, right now, kasi I started with the gig poster scene. Okay. And now I'm pivoting to this whole new world of comic book illustrations. Ano yung mga gig posters na nagawa mo? Well, I think isa sa mga pinaka-kilala is yung babae sa septic tank. Oh! I mean, it's a cult classic. Yes, it is classic yan. And yun, from there, and I also made parang gig posters for the Eraserheads reunion, North American tour, some gig Galing. posters for Parokya. Lalo kanina si Ellie Buendia ka eh. Thank you. So yun, so right now I'm pivoting and yun nga, sabi with the team and we are so blessed na God willing na makaabot din ng Marvel or DC or whatever. Comic book, basta comic book ang ating target ngayon. Wow, that's nice. Sige, pwede pakita. Ano yan? This is Mr. T. Yeah. Pwede po. Sample illustration lang ng this is Mr. T, of course. Pop culture kasi yung aming forte or aking forte. So this is my interpretation of Mr. T. Of course, classic 80s. Yan, ito po. Nakakatuwa. Tanong ko lang, I'm curious, no? Paano ba yung pag-approve na proseso? Di ba, syempre gagawa kayo ng artwork tapos isasubmit nyo. Paano po ba yung process nun? okay, first you have to receive a script coming from writer. Okay. Like currently I'm working on the new Star Wars, so written by Daniel Jose Older. So they have to have like 10 years of meeting to plan the whole book of what we have to do for this 5 years. Ilang years po? 10 years? Like they're gonna do it for 10 years. Wow. All the creative writer around the world will gather in Lucas farm, like the Skywalker farm. Doon sila magmi-meeting, then they're gonna give us a project. Wow. And from script, you're gonna do it breakdowns, magiging sketch siya. So this is like we call thumbnails. Okay. So I always bring this one. Pakita po natin. Okay lang po ba? Yeah, okay lang yan. Ayan, tignan niyo po to. Ito yung mga So before this tinatawag na artwork thumbnails. will happen, so it always goes to that small things that I could draw anywhere. Galing. So kahit pumipila sa bank, nasa jeep, nasa bus, nasa train, do the thumbnails, then it's gonna be like this. So ito, kay Roy. Yeah, This is yours, Roy? Roy. Okay. Ito, can you, yung microphone para kay Roy, please? So, sige, pwede pa explain sino sa mga to? This is yung sample ko sa DC Comics. Oh, si Catwoman. Yes, Catwoman and Batman. So usually yung thumbnails ni Sir Harvey ina-approve ng editor. Tapos pag-approve na siya, magiging ganitong stage na siya, pencil stage. And yung workflow niya usually merong penciler, may inker, tapos colorist, saka ila-letter bago siya magiging comic book. I see. And speaking of comic books, we have with us today also from Philbars. Yeah. Ivan. Good morning, Ivan. Good morning. Good morning. So, ipapromote natin yung event nyo this weekend, starting tomorrow, no? Yeah, so it's from Friday to Sunday this weekend sa Circuit, Ayala Mall Circuit Makati. Okay. So we have an event called Super Manila. It's bringing together the best and the brightest comic book creators ng Philippines and beyond, no? So we have actually some special guests also, like si CB Cebulski, who is the editor-in-chief ng Marvel Comics. Wow. Some really well-known names na kilala natin, like si Will Sportacio, who is a creator sa X-Men. Bishop. It's Bishop, yeah. And a lot more, like kung fan kayo ng My Little Pony, for instance, meron tayong one of the artists on My Little Pony. Oy, my daughter was watching that before when she was younger. Usual na yan. O ano po yung masasabi nyong payo nyo sa mga nangangarap na maging comic book artists tulad nyo? Okay, starts right now. It become easy. The world becomes small because of Facebook and all this Instagram and social media. So you just post your artwork there. And I remember when I was in New York, like the Marvel office,
like they always see all our artworks sa mga social media natin. Just put your artwork there. Post lang ng post. It will talk for you. It will talk. So 24 hours. It's a portfolio that will run through all the internet and it will reach the editor. Okay. So hindi na mahirap. Hindi katulad dati we have to mail it via FedEx and post office. So Post lang ng just post. it. Share lang ng share. Maging consistent And to go to Super Manila tomorrow. Yes! That's right. The Circuit Makati. Maraming salamat, guys. Thank you so much. Thank you so much! Ang dami namin natutunan din. Nakakatuwa yung mga artworks. Grabe talaga. Ang talento ng Pinoy. Ayan po. At sa aming pong pagbabalik mula naman sa ating Pinoy Pride Comics hanggang sa big screens, makakasama natin ang ilang cast at director ng paparating na MMFF film na Penduko. Live na live! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Punong-puno ang puso, hinahangaan sa pagiging kwela at determinado. Yan ang isa sa mga pinakasumikat na classic superhero nating mga Pinoy. Tama ka dyan, Maui. Alam mo ba, excited na po tayong lahat muli niyang pagpapakitang gilas kasi medyo na-miss natin to. Ito sa big screen, this time with a modern twist. Pedro Penduko at para kwentuhan po tayo ngayon sa kanilang MMFF entry na yan. Makakasama po natin ang cast ng Penduko, si Migo Galit, Martin Venegas at syempre, Direk Jason Paul Laksamana. Direk, Good morning. I want to... Pero banggitin na natin that Mateo actually headlines, no? Penduko. Siya talaga ang ano dito, lead, no? Bakit po, Direk? Joke lang. Si Mateo ay kaibigan ko po, parang kapatid ko. Pero kwentuhan mo kami, Direk. Kanina kausap ko siya eh. Well, I think yung mga producers namin just found in him yung perfect blend ng pagiging athletic because he's very athletic, di ba? Yes. Dami niyang ginagawa. Tapos, of course, andun din yung acting prowess niya. Yes. So overall, parang bagay siya sa ganitong genre. Tapos meron din siyang side na makulit. Oo, super kulit. Kasi yun yung unang parang apprehension ko. Parang kaya ni Pedro na magpaka-goofy, magpaka-wacky. Siyempre, ano yan, racer. Parang feeling ko, BGC boy siya. Pero hindi, ang lakas pala nung Bisaya side niya na very kwela. At saka, tama. I think yun po ang term. Kwela talaga siya in real life. Kasi feeling ko, lahat tayo nga tama. Iniisip mo, ay, social, ganito to. Yung parang pag nagsalita siya, puro English, pero hindi. Guy, Bisaya. Bisaya talaga. Pero anong pinagkaiba nitong Penduko na to? Kasi ilang beses na rin tayong kabataan natin, nakapanood na tayo nilang pelikula na Penduko. What makes this different? Well, nung binigay sa akin yung project, ni-review ko yung mga past versions ng Penduko. Simula pa nung Ramon Zamora version, tapos naging Jano Gibbs version, naging Matt Evans version sa teleserye. So, wala kasi siyang consistent backstory ni Pedro Penduko. Pero lagi siyang platform to showcase Filipino culture, Filipino folklore. So, dito sa version ko, ni-retain ko yun. And then, I felt the freedom to make my own version of his backstory. So, kasi simula nung recent, yung past movie version, na-expose na yung mga Pilipino sa mga Marvel movies, sa streaming. So, kailangan i-update na yung storytelling para mas mag-connect tayo sa Gen Z. So, Gen Z, yun talaga. Speaking of Gen Z, Direk, yung mga katabi nyo, ang cute. Parang mga... Kasali din sila dyan. Cute mo, Mami. Cute nila. Oo, and then let's talk to... Guys, kamusta naman ang experience nyo with, of course, Direk, and such a big project like this? What was it like for you? Sobrang nakakatuwa po kasi ito po yung first
members na MMFF po namin. And syempre, ang makawork po namin si Direk. Isang malaking blessing po talaga na makawork si Direk sa isang film. Kasi what was the hardest day on set para sa'yo? Sa akin po, feel ko yung last day na talaga eh. Kasi medyo... Ano po yun, sa bundok kasi. Iba yung fight scenes nyo with Pedro kasi nag-aarnis sila dun eh. May Filipino martial arts, tapos parang nabukulan ka. Pero okay naman, sanay naman po, kaya okay lang po sa akin. Pero parang mas nahirapan. Pareho silang may may fight scenes with Pedro. Ikaw din. So, they really had to train for it. Physically, ano ba? Ayan, physically taxing ba o sobrang nakakapagod? Sobrang pong nakakapagod. Lalo na po yun sa training. Kasi nag-training kami for a month or more than a month. Tapos yung nakakapagod din po is yung sa set direct, yung parang isang warehouse. Tapos parang paulit-ulit na fight scenes, ganun bawat angle. Action scene kasi ang dami-daming shots. So kailangan ulit-ulitin talaga yung action scenes. Kaya hindi maiwasan minsan na aksidenteng magkatamaan. Pero yun di ba, pag action yung genre. Sobrang excited ako. Kasi hindi lang dahil kaibigan ko si Mateo, pero dahil first time mo ito sa MMFF, and then nakikita ko po yung feed ng ating mga clips ng movie. Ang ganda ng cinematography. Direct, who's your director for photography? Si Alex Espartero. First time pala din makatrabaho. Apakahusay, direct. Imbitahan natin silang lahat para manood po ng MMFF entry nating Penduko. Ayan, sa pagdating na Pasko, inaanyayahan ko ang lahat na manood ng Penduko. Starring Mateo Gudicelli, Kylie Versosa, John Arcilia, Albert Martinez, and many more. So isama ang buong pamilya sa bagong version nitong Pedro Penduko, mas pinaastig para sa buong pamilya. Thank you! Thank you! Maraming salamat sa pagbisita sa amin. Direct, thank you po. At sana sa susunod pag may mga pelikula kayo, bumalik kayo ulit dito po. Ngayon naman, may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congrats po, Canoneo Gabriel. Hintayin lang for the okra. At saka for the pink hair. I love it. Ang mensahe po ng aming staff ay parating na para sa inyo para maklaim ninyo ang inyong load. Hintayin lamang po yan. Ang cute. Ang cute talaga. Ito yung drama niya. Ayan, that is it para sa ating So Super Fun Thursday. 11 days to go. Pasko na mga kapatid. Ay, naku, nakita-kita tayo bukas. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid!